Sa gitna ng pagtatalo sa kredibilidad ng mga affidavit ng self-confessed Davao Death Squad hitman na si Arturo Las Cañas, iginit ng House Prosecution Panel na hindi basta-basta nawawalan ng halaga bilang ebidensya ang mga salaysay ng isang saksi kahit nagkaroon ito ng mga pagbabago. Tinutukan ni Judea Bernardo ang balitang yan. Fiona, iginit nga ng prosecution team na nananatiling may bigat at halaga bilang ebidensya ang affidavit ng self-confessed Davao Death Squad o DDS hitman at former police officer na si Arturo Las Cañas sa kabila po ng pabago-bago mga pahayag nito sa mga nakalipas na panahon. Ayon kay House Prosecution Advisor at spokesperson Robert Ace Barbers, hindi raw otomatikong nawawala ng kredibilidad ang isang affidavit dahil lamang sa nagkaroon ng karagdagang salaysay ang isang saksi. Sinabi ni Barbers na ipinaliwanag ni Las Cañas sa isa sa kanyang mga sumunod na affidavit kung bakit nagbago ang kanyang pahayag, kung saan iniangkin nito o inangkin nito na na-coach siya noon sa kung ano ang sasabihin sa mga pagdinig ng Senado ukol sa umano'y Davao Death Squad. Ayon pa kay Barbers, nagpa siya umano si Las Cañas na ilahad ang itinuturing niyang katotohanan dahil sa kanyang konsensya. Ang bahagi ng affidavit ni Las Cañas ay iniharap ng prosecution team sa pagtestigo ni National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag bilang isa sa mga dokumentong sinuri ng NBI sa pagtatasa sa umano'y mga banta ni Vice President Sara Duterte laban na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Raneta Marcos at former House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Ayon kay Matibag, isinang-alang-alang ng NBI ang mga paratang ni Las Cañas, kabilang ang umano'y pag-uugnay kay Duterte sa Davao Death Squad o DDS, pagbuo ng Oplan Tukhang at ang pag-uutos na dukutin at ilibing ang mga pinaghihinalaang tulak ng droga at kriminal sa isang quarry sa Davao City kasama ng iba pang nakalap na ebidensya sa kanilang investigasyon. Nauna na rin kwinestyon ng defense team ang kredibilidad ng affidavit dahil umano sa maraming bersyon nito at sa hindi pagka-notarize ng dokumentong iniharap sa korte. Pero binigyang diin ni Barbers na hindi lamang ang affidavit ni Las Cañas ang pinagbatayan ng NBI kung saan isa lamang ito sa ebidensyang kanilang isinalang-alang sa investigasyon. Samantala, sinabi naman ni House Prosecution Legal Spokesperson, Attorney Benjamin J. Tolosa Jr. na hindi otomatikong nawawala ng kredibilidad ang huling pahayag ng isang saksi dahil lamang sa nagbago ito. Paliwanag pa ni Tolosa, dapat suriin ng korte ang dahilan ng pagbabago ng pahayag ng isang saksi sa bawat kaso. Iginiit din po ni Tolosa na hindi iniharap ng prosecution team itong affidavit ni Las Cañas para lang sabihin na ito na yung katotohanang dapat paniwalaan ng publiko at ng senator judges, kundi para lang po bigyang linaw kung ano yung naging panuntunan at batayan na ginamit po ng NBI sa kanilang investigasyon sa umano'y banta ng Vice Presidente sa Pangulo at ma-establish kung mayroon nga bang pattern of violence. Fiona. Judea, parang napakaaga mo naman para sa SONA. Ayun na nga, parang sa iba pa pong detalye ng mga kwento natin ngayong hapon, nandito po tayo sa Batasang Pambansa, House of Representatives, para po sana sa mga huling paghahanda po natin para po sa darating na ikalimang State of the Nation Address ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Isa na lang dyan, Fiona, kung makikita po natin ngayon sa aking damit ay mayroon po tayong blue sticker. Isa po ito sa measures ng stricter security measure po ng Batasang Pambansa kung saan naka-lockdown ito simula kahapon hanggang ngayong Biyernes para po bigyang daan lang yung mga may complete access sa Batasang Pambansa para po sa pag-aayos ng media, para sa pag-settle po ng ating mga technical equipment, para rin po masiguro na ligtas yung buong Batasang Pambansa, buong House of Representatives, para po sa Pangulo at sa lahat po ng attendees na inibitahan syempre ng ating punong ehekutibo. Bukod dyan, Fiona, inaasahan din natin na magiging established yung ating network for the rest of the State of the Nation address ng Pangulo sa Lunes dahil ngayon pong araw, mukhang handang-handa na po ang House of Representatives. Maraming salamat sa iyo, Judea Bernardo.